DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. DWRB News FM 103.9, ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman, at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM, ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una. Task Force Disiplina. Task Force Disiplina. Pero hindi naman kinulang sa ating edukasyonin. Actually, general ko talaga sa pinaka-original na count lang pa rin po ang Task Force. Ano yung issue natin? 30, nasa 1:2,000 lang po ang issue na pagkita. Sigurado dito. Pagkita ko, nagdala dito ang pagkita. Kung idea natin yung 1:500, halos sa apat na buwan. Hindi ko sila lang 28 lang po kami ngayon, dapat po ang retuwan. Ito po ay problema po ng bukat na po na kung ito po ay talagang matagal na nating problema sa kulturan. Talagang hindi lang sa mga administrations. Kasi administration na maraming sitwasyon. Hindi lang po yung pagkita. Hindi lang po mga bayan, mas pinagay natin, mas pagkama po. mas maganda. Ano, mas umayos na. Agay na lang sa gina. Kaya malaking tulong po ang LGU, yung pagdadagdag ng mga force multipliers, yung active participation ng barangay, yung mga barangay towns na nagkaroon na nagpapatros ng kanilang mga sa private areas, maintenance ng disorder doon. Yung active po ang barangay ng mga tamang na nagpapatros, nakikita doon sa kanilang mga areas. Nakakabawas po tayo doon sa mga gusto gumawa ng krimen. Parang yung iinom sa kalye, yung mga tambay dyan, na minsan parang pulong-pulong nakakapagisip gumawa ng krimen. Eh, pagka po may pulis, kaya may tanong na nag-iinto. So, nagiging parang deterrence ito, parang malaking Gusto na po relationship sa mga force multiplier ng mga seminar ba tayo sa Opo. hindi lang ng team. Actually, hindi lang, si ngayon mismo ang isa sa nag-i-shape. Pag ipagkakamali yung nakaraan, tinatawag yung mga barangay officials, mga barangay lalots, barangay mga compliance natin sa barangay. Lalo doon sa pag-implement ng ordinance, ng ordinance na pinilip ng ating pagkakulitin na ating LGU, ng ating SP, sa pamagitan po ng Sir Vice Mayor Manny, ng ating Sir Manny. So sila po ay magkabeno ng isang lecture, ang nag-ano po doon siya ay si Atty. Gonzaga, naliwanag yung kabuuan ng ordinansa, paano i-implement, ano yung itong batas na ito. So, para mag-i-aware po yung ating kalapagpatupad. Kasi isang maganda rito, dineputize ng batas na ito, yung ordinansa na ito, ang mga barangay officials para implement yung traffic ordinances. So yung malaking tulong po yun na kasi kami, yung mga nalaking barangay, hindi na namin naikutan basta-basta yun. Dahil nga po sa nakikita ng mga tao. At meron lang tayong income resources, hindi natin, personal natin, hindi natin. So yung tulong ng mga
barangay officials and standards. Working tayo. Alam mo sila, sa kanilang malalayong barangay, sila na yung naging gawin ng ordinansa. Napakalaking tulong po. So, bakit ginagawa pala nung simula mag-implement ng curfew ng record? Lalo po sa, ano sir, sa pinpo ng mga road crash. Gusto ko sila i-asset mo yan. Ano mga kasagalero rin mo dahil sila? Meron din sir kasi may mahabang stretch dito pero nawala ng po yan. Kung nakakalusot sila yung diversion na nagawa nilang karirahan minsan yan. Pero pagka po yan mabilis naman kumakalat ang information sa karera eh. So immediately po nakakapag-deploy tayo ng police. Kaya pagkakamali may mga huli ka kung yan, hindi pa ako ng mga motorcycle na gamit din sa karera. So from then, nawala na yun ang dapat. At kung nakita nila, nalaman nila na pulis ay nahanap na sila, ganun katakot naman. Ginagawa nila, sakyan nila na kinakalas-kalas na nila ulit. Monitor ko yun yung ulit natin. Nag-picture din yung informant siya, yung sa picture na kumala, tinanggal na yung clearness o ano, tapos tinago na yung Mga expert din. oo. Ayun, yun na yung ano natin. Sabihin, mataling sa isip nila na nakausap na sila, pero hindi yung lagi nila magagawa. Kumbaga ay alam nila na seryoso tayo sa pag-uuli. Mga request drivers, tawal din, hindi niya bibiling na. Just bibiling ko. Pero nung makaraan na problem, may mga drug cases na rin, ano? Marami Marami dito. Mayroon tayong success stories po pagdating sa notifications. And tinutulungan natin sa mga pushers talaga na pangkalat ng illegal dito. Number one po yan na nagkapsunduan ni Mayor. Implement po ang batas laban sa illegal program. Kasi siyempre, nung Reyna, medyo malayo sa main Quezon. At the same time, hindi natin mawala sa history na itong pagpata ang hindi daanan ng mga malalaking grupo din. Galing sa sila. Yes. Galing sa isla or galing po yan sa Pacific. So, marirecall natin kung magkakaroon dito. Pero malaking huli, hindi mo natin Kailan naman ba sa malaking grupo? What O, nagawa natin yun. So, breaking news, yun yung mga previous cases dyan ng mga huli dyan na na-discover yung legal drugs sa pandalan. So, yun po yung mga ano natin. Kaya kami po ay nag-iibig siyempre yung tulong yung mayor na palakasin po ang ating intelligence po dito ay bagay po para sa pulisan. Hindi namin nakakalay ng mga kabayan natin na nasa parte ng mga barangay na nasa pantalan ang mga bigyan ng informasyon. Tayo naman naman ay encourage natin mga kabayan na mag-feed information at yun naman po ang laging pinipigyan din yung mayor na parang sasabihin ng siya ay nagsabihin ng order na hindi kaya kung mga kabayan natin sumumo nagbigay ng informasyon at para po makatulong sa pagtubat ng batas. Nauli natin yung mga tulong. Hindi na po yan sa droga, sa mga wanted persons. Mga nakaraang accomplishment natin, mataas po ang ating huli bilang ng mga wanted. Kumbaga yung binigay sa atin na natanggap natin waran ay hindi lang basta natin, yung bilang na waran na natanggap namin, dapat namin i-serve. No? Ay hindi lang basta namin i-serve yung dami na yun. Kundi binukli pa namin. Kumuha pa kami ng mga
warrant ng ibang bayan. Kasi kahit naman sino pwede i-serve ng warrant. So, kumbaga, wanted siya ng ibang bayan, monitor namin dito, inulit namin. O kaya, meron kaming mga warrant na hukuma na may nagbibigay ng informasyon naman sa amin na yung wanted na ito ng ibang bayan ay nasa ganitong lugar. Kung pwede na namin kung tayo, yun ang pwede natin. So, ganun. Kaya, yung bilang na dapat na dumating sa amin na serve namin sabi ng korte, ay hindi lang yun. Hindi lang yun. Kaya maganda yung Saktuan sila sa bundosyo. sa bilang ng Hindi lang, parang kami lang yan. Kung hindi ka tulad ng sumugan na alos mo kung ano. Pero turista, gusto sa tourism, wala problema ng tourism. wala naman sir. Pero sa ngayon ho, ayun ho. Mababa na, resource rate. Wala po. Sa ngayon po ay yung nakaraan natin mga buwan, naman po tayo report na criminal na yung nga lang po talaga yung mga aksidente na kasi ang panta ay naging tourist destination na ano na pagka mahal na araw o kaya ay bus mo ganyan talaga po napupuno yung mga resorts na Rider ka din, tulad ng destination. at po yan, majority po ng mga turista galing Rizal, galing Manila. So ito yung pinakamalapit nila na pupuntahan Silaga. Mayroong falls, dadaan sila dyan sa may Marinake, at sa may Little Baguio, na akala mo sa Baguio pa, tapos may mga falls, tapos pagbaba mo, mayroon kang beach resorts, parang isang package na, na kaya nag-enjoy yung mga turista. Yung isang araw nila, parang sulit siya. Ay kung ano lang, kung ang ano lang po nito siyempre, kung saan napapainom sila sa baba, sa biyahe yung paakyat na may tama, yun ang accident. At yung malaki kasi maganda ang video, pagka-ride ka dyan, ay mag-film yung video. Kaya yung nagkaroon, nahuli, isa na tapos tulad ng national run. Yan po yung inano namin na sana ma-address din yung mga pumapasok. Yung panta. Actually, hindi lang naman yung panta yung ganun sigsag eh. Kaya lang, yung pababa na lang yung panta eh. Yan na talaga yung mahabang sigsag. Walang bilang sa tuloy. Hindi ko kaya po yung sa kanay na sa panta ko ay malawin. Overcrowded na naman gawin. Puno na yun, bro. Kaya lang din mo na. Marami ng mga kainin. Dito sa panta yung ano pa. Lalo rin po ako sa atin siya. Wala yung dito. Pila. Yan ang makikita mo dyan, may mga resorts sa pero yan, naging crowded din yan pagka-summer. Pulong ng tao. May Manilo sa mga resort. Kaya lang, nasunod na din, DPWH dapat kung kapahilaw. Ang dami mo naman na DPWH, di maharap yun. Mahaba-haba rin po. Kung mo ay nilipat mula rito, ako punta sa oras. Kasi bata ka pa rin. Tinatakbo mo yung bundok, paakyat, pataas. Pero support po yung MPM, natutulog yung malaking support ng ngayon. Opo, talagang ano sir, kasi yung mga O sige mo kayo. sige kami. Orhan pati, visible na. Kaya sabi ko sa tropa, kaya minsan vlog si Mayor, talaga babantay sa gabi. Nag-iikot, nagsisipay. Pero inihabong mo naman yung katulad sa kaso ng Mindoro. Kasi nung araw, mas naging nilagready dito ng CTG. Kumusta ngayon? Pagdating dun sa problema sa CTG. Spec coordination ko sa ating mga pag-fight sa PKFIB. Kasi po yung may area sa akin. Yung charge company mo sa barangay community. So, ako na nagkakameron kami ng intervision for sa status ng security natin. Generally, peaceful naman po ang kanilang
degradation. So, sila kasi yung primary job ng task. And yun naman po ay talagang totoo naman dahil dati mo, alam na rin makit yan sa Marilaki. So, mayroong restrictions yung mobile namin na akit panahon yan sa highway. Pero sa ngayon, dahil na-declare na nila na wala nang threat dyan, kaya nakakali panahon ng tayo dyan. Pero kasi naman yung barangay kayo, patulad ng magsisay, mahaba ano. Habang po yan. May pangalong niya tayo, magsisay naman. Nakik na sa lugar po na yan, hindi naman po kayo wala po mga threat na posibleng mo wala taharasan ay hindi wala na yung questions ng ating sundaliman. Nandiyan pa rin sila. So kung ano po, continuous yung pagkabantay. Hindi lang po yung sundaliman natin. Nandiyan din po yung mobile force natin. So nandiyan yung RMFP. So meron silang platoon dyan sa taas na nagsisecure din. Saan sila? Yung papunta ng paliwagan. Diba? Sila naman sila mag-post na. Tapos mayroon din tayo sa sundalo, ano doon. So, kaya naman ay kailangan pa rin na nangyari sila kasi yung comics kasi yung mga kalaman ay mayroon silang intention na i-recover yung mga lugar dati nila i-recover. Kaya naman natin sa kasi, katulad ng bawan eh. Bakit ay estudyante rin, expected nung nandun sa Mindoro, sa Mindoro. Yan, magkaya mo doon. So, pero naman, wala naman kami report dito sa atin. Wala may college people. Pero, isa yan sa aming meeting masusunod na schedule namin sa mga outreach program namin. Ay ganito ba din sa amin ang aming tinulong, no? Reach out din. In addition doon sa may mga lectures kasi kami na ginagawa kailan ng Tuwago tungkol na terrorismo, kabataan ng terrorismo. So may mga lectures ko kami sa eskwelahan. And isa yan sa paigtingin natin para po matulong na iwas sila na sumali, na maniwala, panuo sa mga paninang na pamamaraan ng mga turista para sumabit. Imagine mo, nag-aaral yung mga anak, alam ng mga gulang, scholar at akila, nag-aaral ng gobyerno, tapos nag-comes na sa bundok pala. Sa bundok. Pa-practice ng paglaban ng iba. Hindi naman gano'n dapat. Kamuratan ng mga kawawa yung magulang at syempre magiging karapan sila ng gobyerno. Dapat ay hindi na tayo magtapos sila ng bayan. Hindi po yung karabahan mo. Ano po yung problem nyo ngayon? Ano yung turing nyo na pinatawag na problem? Dito po sa Impanta, pagdating po sa fishing border, no? Yung mga krimen na nag-exist na sa atin, siyempre, muna po ang bigyan na rin. Kung mapansin ninyo, ang pulian, yung bilang ng mga nakitulong sa atin, ay may pagkalhati ng bilang ng tulungan dito. crowded na po. Ano ba rin sa Process na kung ano po, ay isumura na po sa bilang dapat. Pero nakaka-tulong pa naman sila ng values. Pero majority ng mga kaso drugs. Ang pinakamaraming talaga yan, hindi ka nakita ng drugs. Kung yan po ay may 1 week or about 45 yan na nakakulong na yung mga 30 po may kaya isa magpapatuloy yan na marami pa rin ang nakukup
sa droga, illegal na droga. And kami naman, hindi naman natin sila mabiyaan lang. Kailangan masigasig tayo sa community. Kaya naman po ay tayo kahit na gano'n lang yung bilang ng ating kapulisan. Hindi naman po tayo nasa mga bahala, nasa walang bahala yung issue na gusto mo, sa private. Kasama po natin ang ngayon din yan at sabi lang sa po sa nyo ngayon ko yung salamat din talaga pag-binigay nila na tulong sa pusa para mas pag-ibigay mo po yung operasyon natin dahil sa tulong nyo. Kung nag-isip po trabaho, bago na naman. Pero, iba na yan. Pero sa kamusta yung implementation ng ipinasang ordinance ng December? Na-implement ko lang. At sa bakit, sa wali na regional director sila ng MGB na nawagin. Sa regional nawagin. So, nakadepende yung implementation. Sa ang head unit mo kasi sa MGB. Tsaka itong kay Marvin natin. Last time, meron naman pagkakataon na i-identifies niya yung isa. So, yun ako naman po ay okay na rin on for criticization na may-include na rin doon sa isa sa implement ng batas. Uli, kami ng tradition, yun sa amin. Diba yung Marvin, nalimitahan mo din siya sa transport permit. So, pagdating sa operation, MGB yung lalo na iyon. Kung matalaman po yung kampanya ni Chief Gilby dito sa inyo, yung smuggled cigarettes. Kaya isa? Yung Smuggled cigarettes. smuggled cigarettes. Smuggling Cigarettes. O kalaman ng... Sa intelligence report namin, wala naman po kami pang nasasagap na may ginagala dito ng mga buhay pa o malalakihan na mga smuggled cigarettes. Hindi ko nagkakamali. 2024, parang meron po or 2024, pero yung operation dito, ang inibanta, kasama po ang provincial intelligence unit, lalagay dito sa pagka-hagil ng mga smuggled na sigarilyo. Sigarilyo po. Ano kasi, nagagamit kasi yan ng mga, siyempre, mura. Nagagamit, mabilis yan doon sa bentahan. Yung tax, yan naman yung masasya yun. Sinatax yun. Yan ang na pagdating mo sa mga namamalakaya o yung mga isda, mabibig sa kanila. So, mabibig sa kanila. Kasi yung pero siyempre, illegal ka. Kaya dapat hulihin. Kasi dapat medyo entry point na Gating Pacific. Isa din yan sa tininaano namin pagka monitor natin. Alam naman na may mga nakakalusot dyan na sa mga tindahan. Wala po yun. At ang gawin naman po yung ating pag-dispil sa mga information na ito. Kung sakali mga positibo ay sa gawa natin yung operation. Siyempre katuwa natin yung tumahin siya na may primary na in-charge ay hospital. Dapat nandyan sila yung implementation para mag-ibay yung ating sasamutan. Walang BOC yun. Wala. Parang kumalimus yung wala siya. Kahit sa riyan, wala. Kailangan mong ano. Wala pala, bakit wala pala rin? Kailangan ano sila. Hindi mo rin sila. Yan ang nire-request dapat eh. Eh kasi entry point dito eh. Yung kapit siya. May peer eh. Kaso wala ng international. DWRB News FM 103.9 ang himpilang magbibigay ng mga impormasyon sa larangan ng edukasyon, kalusugan, pangsakahan, kapaligiran, musika, natatanging kaalaman at mga pinakahuli at sariwang balita sa loob at labas ng bansa. DWRB News FM ang himpilang ikaw ang una. Ikaw ang una.